Patuloy pong pagbulusok ng halaga po ng piso, kasunod pa rin po ng paglala ng tensyon sa gitnang silangan noong weekend. Nagsarado po ang piso sa panibagong all-time low na 60.30 kontra po sa dollar. 20 centimos po ang nalaga sa halaga po ng piso mula sa huling record low na 60.10. At ayon sa isang ekonomista, humina po lalo ang piso dahil po sa tinatayang pagbilis ng inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Malaking banta po sa pandaigdigang ekonomiya ang krisis sa Strait of Hormuz na nag-ugat po sa sigalot sa ekonomiya. Ayon po yan kay International Energy Agency Chief Fatih Birol. Sabi ni Birol, mas malala pa raw ang kasalukuyang sitwasyon kumpara sa pinagsamang energy crisis noong 1970s. At maging ang epekto ng gera sa pagitan po yan ng Russia at ng Ukraine noong taong 2022. Ang kanyang babala, kung magpapatuloy ang sigalot sa Middle East, walang bansa ang ligtas sa epekto nito. Nitong weekend, sinabi po ni US President Donald Trump na dapat nang buksan ng Iran ang Strait of Hormuz, kung saan dumadaan nga po ang 20% ng langis sa buong mundo. Samantala, exempted po naman daw sa value-added tax ang indigenous natural gas at related power generation. Ibig sabihin, aalisin na po ang 12% value-added tax mula sa mga transaksyon para po sa locally sourced gas. Pati po ang kuryenteng nililikha gamit ito. Sakop nito ang mga suppliers, aggregators at mga planta na meron pong sertifikasyon mula sa Energy Department. Inaasahan po makakatulong ang natural gas sa pagpapababa po ng halaga ng ating kuryente at matiyak ang seguridad ng enerhiya sa Pilipinas. Pwede nang makuha ng mga driver ng Transport Network Vehicle Services o TNVS sa Metro Manila ang kanilang ayuda mula po yan sa tanggapan ng LTFRB ngayong araw. Nakabase raw ang listahan ng benepisyaryo sa mga pangalang ipinadala ng mga kumpanyang Grab, Joyride, InDrive, Maxim, Utol, TokTok, Pure Ride, Here Na, GoCab, Angkars, Hail, Unlala, Pickup at Para Express. Dami pala nila. Pero wala pa raw sa kanilang listahan ng mga motorcycle taxi at delivery riders. Naglabas po ang LTFRB ng listahan ng payout center para sa distribusyon na hahatiin po sa dalawang batch. Kailangan daw dalhin ang driver's license at magsumiti po ng kopya nito para sa buong schedule at iba pang detalye. Mga kapatid, bisitahin lamang po ang official Facebook page ng LTFRB. Nanawagan po naman ang isang grupo po ng jeepney drivers na madaliin ng gobyerno ang pamamahagi po ng ayuda para sa kanilang hanay. Sa programang ito, sinabi po ni AltoDAP National President Boy Vargas na makakatulong sa mga tsuper at operators ang kahit na anong halaga na iaabot ng gobyerno, bagamat wala pa silang balak na magkasanga ng tigil pasada. Sinabi po ni Vargas na meron na ngang mga nagpaparamdam na tumigil sa pamamasada dahil sa taas nga ng presyo ng petrolyo. Sa akin po, ayoko mahirapan ng mga commuters dahil po, sir, dito po kami kumukuha ng kabuhayan namin, ang pagkain ng pamilya namin araw-araw. Mayroon na nga pong nagsasabi sa akin na pag hindi na po nila kinaya, titigil na po sila. Halimbawa po, mamamasada ka ng isang araw, wala ka namang iuwi kahit 5 sa iyong pamilya. Pagod at hirap lang po yung inabot mo. Yan po ang tinig ni AltoDAP National President Boy Vargas. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid.